Umiinit ang usapan online matapos mag-trending ang mga posts tungkol kay Chelsea Fernandez, ang pambato ng Pilipinas sa Miss Cosmo International 2025. Sa mga lumalabas na komento, kapansin-pansin ang pangamba ng maraming Pinoy pageant fans na muling maulit ang kontrobersya ng Miss Cosmo 2024, kung saan pakiramdam ng karamihan ay hindi nabigyan ng patas na laban si Atisa Manalo. Dahil dito, marami ang nagdadalawang isip ngayon kung dapat pa ba nilang suportahan ang pa-voting ng Miss Cosmo. Lalo na't maraming naniniwalang sayang ang boto kung magiging cooking show ang resulta. Sa kabila nito, naroon pa rin ang mga fans na nananawagan ng patas na konsiderasyon para kay Chelsea. Ayon sa kanila, hindi dapat madamay ang kandidata sa issue ng nakaraang taon. Lumalaban ng malinis, handa, at may dedikasyon si Chelsea. At hindi niya dapat maramdaman na siya ay nag-iisa. Ipinapakiusap ng supporters na sana ay pagbigyan siya ng fair chance, na iboto siya hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa pagmamahal para sa Pilipinas at pagkilala sa kanyang husay. Naglabas pa nga ng biro, pero may halong pag-aalala si Chelsea nang sabihin niyang, "O naman, maawa kayo," na tila nagpapakitang aware sa mababang participation ng voters. Samantala, ilang pageant pages ang nag-encourage na huwag hayaang manaig ang trauma ng nakaraan. Dahil kung hindi rin natin susuportahan ang ating kandidata ngayon, sino pa? Ngayong mas matindi ang laban at mas mataas ang stakes, isa lang ang panawagan: magkaisa, magtiwala, at sabayan si Chelsea Fernandez hanggang dulo. So mga kapolitika, update po pala tayo dito sa nagaganap na Miss Cosmo 2025 sa bansang Vietnam. At inyong napanood at narinig na kung saan ay nananawagan na ang ating mga kababayan na bumoto dito sa Miss Cosmo 2025. Dahil ngayon ay wala po tayo sa top 5 base dito sa listahan na inilabas ng Miss Cosmo sa kanilang page, sa kadahilan ng yung naging resulta ng Miss Cosmo 2024 ay hindi nagustuhan ng mga Pinoy, na gumastos pa tayo ng limpak-limpak na salapi para lang sana ay makuha ni Atisa yung pinaka-inaasam-asam na first crown sa Miss Cosmo. Pero unfortunately ay sinayang yon ng organization. And then ngayon ay tila ba naapektuhan ang laban ni Chelsea dito sa nasabing competition. At ito yung ating bibigyan ng reaksyon at ng ating opinion kung dapat ba tayong sumakay dito sa kailang mga paandar na botohan. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At tila ba sariwa pa rin sa alaala ng mga Pilipino ang nangyaring trauma ni Atisa Manalo doon sa Miss Cosmo 2024, na kung saan aside sa hanggang top 10 lang siya, I-doubt na kung hindi siya nanguna doon sa botohan ay baka top 20 lang ang inabot ni Atisa. At mabuti nga yun na nasa top 1 si Atisa sa mga pabotohan nila, dahil kung hindi baka hanggang top 20 lang yung kanyang inabot doon sa kanilang ranking, dahil nga hindi siya naka-attend sa mga ibang activities. So aside doon sa hindi matanggap na resulta ay nabagsakan pa yung kanyang pa, at ang sabi naman ng iba ay natapilok itong si Atisa, kung kaya hindi siya naka-attend sa iba't ibang mga activities, which I believe na kagagawan or kasalanan yun ng Miss Cosmo dahil doon sa bumagsak na venue supposed to be ng kanilang pageant. So hindi naman kasalanan yun Atisa, pero sa kanya nabaling yung blame dahil after doon sa competition ay pinaparinggan siya ni Ketut na walk the talk daw, which means na ang Miss Cosmo daw is hindi lang daw ito about talking, it's about walking daw, which is na ano yun, na tamaan niya itong si Atisa kasi nga diba naka-wheelchair siya dahil meron siyang injury. Pero doon naman sa preliminary ay okay naman na yung naging performance ni Atisa Manalo. At isa pa doon ay yung kinainisan ng mga tao ay yung naging judge na si Nguyen. So isang Vietnamese, kung kaya hindi masisi ng Miss Cosmo kung ganoon kalamig ngayon ang treatment at acceptance ng mga Pinoy dito sa kailang pageant. So hindi dapat sa atin yung blame kasi in the first place ay nasa kanila yung mali, most especially doon sa nagbagsakan ng mga bakal diba sa venue. So kasalanan yun ng Miss Cosmo at hindi ng contestant. So kinoronahan nila si Ketut Primata Julia Street bilang Miss Cosmo 2024
unsurprisingly is nakapasok si Miss Vietnam kasi obviously sa kanila ginanap at bilang host ay meron siyang spot doon sa top 5, which is marami ang nagulat dahil masasabi natin mga kapolitika na si Atisa ang nagpaingay ng Miss Cosmo 2024 na sinayang nila, and ngayon dito siya sa mas malaking platform, itong Miss Universe, ay napasama siya sa top 5. So maisip mo, ganun ba talaga kataas yung standard or quality na hinahanap ng Miss Cosmo, gayong dito sa Miss Universe na mas malaking platform ay nasa top 5 si Atisa. So bulag na lang siguro kung hindi nila makita yung star quality, yung X factor na tinatawag dito kay Atisa manalo. And fast forward 2025 na ngayon is meron na naman silang pakulo. At dito yung ating candidate na si Chelsea Fernandez na lumalaban ng pangmalakasan dito sa kanilang kompetisyon. Pero ang panawagan ngayon ni Chelsea Fernandez ay suportahan siya sa kanyang kompetisyon sa pamamagitan ng pagboto. Kasi ngayon ay talagang malamig ang acceptance ng mga Pilipino. Maybe siguro doon sa mga may kaya-kaya at nakaluwag-luwag sa buhay ay pwede namang bumoto. Pero para sa akin, hindi naman kasi ito yung measurement ng magiging winner. Kasi kung yung botohan lang ang measurement nila, edi sana kinurunahan nila itong si Atisa last year pa. Kasi I believe na kung si Atisa sana ang nanalo dito sa Miss Cosmo, ay sobrang sikat siguro ng kanilang pageant at naka-build up sila ng tinatawag na credibility. Kasi itong si Kitut ay ang sabi nga nila is most bash queen daw itong si Kitut. Although tayo is naawa na minsan sa kanya dahil nung pumunta siya dito sa Pilipinas mga kapolitika ay wala daw sumundo sa kanya, and then madaling araw din kasi siya dumating dito sa ating bansa. So hindi ko lang alam kung sinadya nila na madaling araw nang pumunta para walang gaanong tao, kasi alam naman nila yung nararamdaman ngayon ng mga Pinoy. Kasi si Atisa undoubtedly is sikat at talagang kilala siya ng mga Pinoy, kung kaya yung majority ng mga Pilipino na naka-witness doon sa ginawa nila kay Atisa last year ay namumuhi dito sa Miss Cosmo. So hindi natin masisi ang mga kababayan natin dahil it's the right kung ano yung kanilang impression dito sa pageant ni Bawang. So medyo nakakawa rin minsan itong si Kitut kasi nababash siya dito sa social media at wala pa daw sumundo. At hindi ko lang alam kasi hindi ko nasubaybayan yung kanyang ganap dito sa Pilipinas nung pumunta siya nitong mga nakarang araw. Okay, so yun mga kapolitikaan. Ngayon yung update is arrival pa ng mga beauty queens sa iba't ibang mga bansa dahil nasa 88 daw lahat yung contestants. So medyo marami-rami kung ikukumpara doon sa Miss Grand International. So itong Miss Cosmo para sa akin is medyo promising naman siya na beauty contest kasi maganda naman yung kailang mga effects, yung kailang production, yung kailang venue last year. It's just that hindi sila naka-build up ng magandang integrity at yung confidence ba sa mga tao or sa publiko na maging patas yung laban. Kasi anhin mo naman yung magandang venue, magandang production mo, pero yung kinurunahan mo ay nababash siya sa social media at cold yung pagtanggap ng publiko. So kung gusto mong sumikat, kung gusto mong makabuild ng foundation, ay dapat yung widely known at yung karapat-dapat naman sa mata ng publiko. Sana ay hopefully magawa yun ng Miss Cosmo para sa edisyon ng 2025. So ang panawagan dito ng ating mga netizen, mga kapolitika, nakakaawa si Chelsea Fernandez, ni isa walang gustong mag-vote sa kanyang journey sa Cosmo dahil sa nangyari last year. Sabi ng ilan na masasayang lang ang vote dahil cooking show ang mangyayari. Nagmamakawa na si Chelsea na i-vote natin siya na lumalaban siya ng patas. Sana may mag-vote pa rin sa kanya. Huwag damdamin ang nangyari last year dahil hindi na yon maibabalik. At masaya na ang Pilipinas sa naging achievement ni Atisa sa Miss Universe. Isip nyo, kung hindi nilaglag si Atisa, makikita pa ba natin siya sa Miss Universe? At MUPH ang pinapangarap ng fans kay Atisa na maipanalo niya at hindi siya nagkamali. Nanalo nga siya. Hindi ako pumipilit na i-vote niyo si Chelsea, pero kung mahal niyo ang Philippines at si Chelsea, magvo-vote pa rin kayo. Magbayanihan time. So ito po ang post ng ating netizen dito sa social media na kung saan ay nanawagan na magboto.
Pero sorry to say, kung ako yung tatanungin ay mag-observe muna tayo sa mga kaganapan dito sa Miss Cosmo 2025. Kasi as long as nag-vote tayo mga kapolitika, ang tingin ng Miss Cosmo is okay lang pala na dayain yung resulta ng kompetisyon, kasi pag may ipapadala na naman ang Pilipinas sa mga susunod na taon, ay magboboto pa rin naman yan sila kahit lulutuin pa natin yung resulta ng kompetisyon. So itong hindi natin pagboto dito sa kanilang app or sa kanilang website, it is already a protest na kinakailangan na maramdaman ng Miss Cosmo ang damdamin ng nakakaraming Pilipino dahil sa ginawa nila doon kay Atisa. Although matatawag natin na blessing in disguise yun kay Atisa, pero kung siya yung kinurunahan ng Miss Cosmo ay siguradong sikat na siguro ngayon itong beauty contest na ito. Malinaw na si Atisa ay biktima ng mga cooking show na beauty contest. So yun ang aking masasabi mga kapolitika, at ang aking maging reaksyon dito sa panawagan ng ating mga kababayan na dapat na daw tayong bumoto dito sa Miss Cosmo 2025 sa pamamagitan ng ating candidate na si Chelsea Fernandez. So kung kayo po ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon at ano po ang inyong masasabi dito sa panawagan ng ating mga kababayan na kinakailangan daw nating bumoto dito sa kanilang sistema sa Miss Cosmo 2025. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.